Matatandaang ang mga B2 Spirit bomber ay sadyang dinevelop upang dito nga i-take over ang ilang napakahahalagang mga penetration mission na gagawin ng USAF o ng US Air Force. Sa abilidad kasing taglay ng mga B2 ay napakadali lang at kayang-kaya nga nitong maglakbay patungo sa mismong teritoryo ng kanilang mga kalaban at bagsakan ito ng daladala niyang mga ordnance at kahit pa nga mga uri o ilang klase na mga bombang nuklear. Sa pinagsama-sama kasing katangian na nakalagak sa mga B2 bomber, tulad na lang ng pagiging low observable habang mataas din ang aerodynamic efficiency at pagkakaroon pa ng large payload capacity, ay talaga namang ito ang mga nakapagbigay advantage sa mga B2 Spirit kung ikukumpara nga sa ilang uri ng mga bomber na meron ngayon dito sa mundo. Oo, sabihin na nating kahit pa nga may ilan ng napaulat na binuo o binubuong bomber ang Russia at China, ay wala pa rin namang maihahalin tulad na mga operational bomber na kasing successful tulad nga dito sa mga B2 Spirit ng Amerika. Isa pa sa pinakamalaking factor pabor pa rin sa mga B2 ay ang kanyang natatanging stealth capability na kung saan dahil dito ay kayang-kaya niyang i-evade ang ilang mga air defenses ng kanilang kalaban. Kung kaya't sa pamamagitan noon ay mas malaya ngang maisasagawa ng mga B2 Spirit ang ilang mga pagkilos para naman sa mas malaking tsansa ng pagtatagumpay na mga misyong iniatang sa kanya. Pagdako sa bilis ng mga B2 Spirit ay tinatayang kaya nga netong lumipad sa tuling Mach 0.95 habang ang range naman na kaya netong lakbayin ay aabot naman sa layong 6,900 miles o katumbas ng 11,000 kilometers. At nasabi na rin nga natin kanina na mayroong large payload o meron ngang napakalaking kapasidad ang mga B2 pagdating sa kakayanan netong magdala ng mga mabibigat na bomba o mga sandata. Kung kaya't dahil nga dito ay kahit nga isang piraso o isang unit nga lang ng naturang bomber ay talaga namang asahan ng malaki ang maidudulot na pinsala, lalo na kung kakargahan ito ng hitik na mga uri ng sandata o yung hanggang sa sagad na bigat na makakayanan ng kanyang payload capacity. May dalawang internal weapon base ang B2 Spirit na kung saan ay pwede mo nga itong kargahan ng mga ordnance mula sa official limit na bigat na 40,000 pounds hanggang sa pinaka-maximum limit na 23,000 kilograms. Ilan naman sa mga sandatang maaaring dalhin ng mga B2 ay ang malalaking bilang ng mga conventional na bomba tulad ng mga GBU-38 at GBU-31. Gayon din ang mga missile na tulad ng JZO o ang Joint Stand-Off Weapon na AGM-154, JASSM missile na AGM-158, kasama na rin ang GBU-57A and B na isa namang malupit na pambutas o isa ngang massive ordnance penetrator. Pero hindi nga lang mga conventional weapon ang maaaring ibagsak o itira ng mga B2 Spirit sapagkat may kakayanan o sadya din talaga itong ginawa para naman magdala ng mga bomba na may kinalaman sa sandatang nuklear. Sa pamamagitan nga ng tinatawag na RLA o may ibig sabihin na Rotary Launcher Assembly ay kayang-kaya ngang magdala bawat isang unit ng mga B2 nang hanggang sa tagdi-16 na piraso ng mga B61 at mga B83 nuclear bombs. Kung ang mga nuclear na bombang B61 ay may kanya-kanyang lakas depende sa uri ng tactical version nito, ay matatandaan ngang eto namang mga B83 nuclear bomb ay may maximum yield na aabot sa 1.2 megatons, kung kaya't sa ngayon ay ito nga ang siyang itinuturing na pinaka-powerful nuclear weapons na meron ngayon sa arsenal ng Estados Unidos.
Sa pagsasagawa ngayon ng malakihang military drill ng China sa bahagi mismong teritoryo malapit sa Taiwan, ay tila nga lubos na ipinapakita ng China kung ano ang kayang gawin ng lumalaki na rin nilang lakas pang militar. Pero sa ipinapakitang ito naman ng US, kahit pa sabihing ginagamit lang nila ang mga B-2 bomber para sa ilang pagsasanay sa Australia, ay talaga namang may dahilan para mangamba ang China sa mga bagay na ito. Bukod nga kasi sa wala pa talaga silang reliable na pangontra laban sa nabanggit na US bomber, ay matatandaang natalakay na rin nga natin dati na ang mga B-2 Spirit bomber ay isa sa mga leg o kasali nga sa itinuturing na nuclear triad ng United States pagdating sa ere. Katuwang nito ang mga Minuteman III Intercontinental Ballistic Missile para naman sa kanilang kalupaan, at ang huli ay ang armado ng Trident II SLBM na mga Ohio class submarine na ngayon ay patuloy lang ding nagmamanman at tahimik lang ding nakadeploy sa ilalim ng iba't ibang bahagi ng mga karagatan.